tayo na kung balang araw, masukit po namin ni Yorme ang corona. Ang corona to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon. Dahil yan po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo, at para sa Panginoon. Kaya, Manila, God first! Mahal na mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala. Ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Kaupo po kayo. Gusto ko yung sinabi ni tatay kanina eh. Mauna na eh. Butang eh. Hi! Hello! Gising pa ba kayo? Uy, naku, taas ka kamay, taas ka kamay, taas ka. Masabay inat-inat. Lumalagat ang mga buto. Ay, thank you ha. May mga poster pa kayo ha. Napagastos pa kayo. Thank you sa inyo. Thank you ha. I appreciate it. Thank you, thank you. Kilagi ko. Anyway, maraming salamat mga nanay ko, tatay ko sa pagtugon ninyo sa aming panyaya. Opo. Alam ko naman, marami kayong gawain sa bahay, iniwan niyo yun. Mamaya maraming titilapon na kaldero. Malulog sa akin sa bahay. Nakapag-chismisan ni Yorme. Pero, tay, mga lolo't lola ko, kaya sa Kodli, umanatag naman kayo. Hindi naman namin kayo pauwiin ng konsumido. Opo. Bakit? Alam naman ng taong bayan, pag maghahalalan, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakatibahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakatibahay, kaaway pa rin. Hindi nakamubon. Kaya kung manatag kayo, dito wala kayong maririnig ng mga panira o siraan. Ang dami-dami ng problema ng taong bayan. Pati ba naman yung away ng mga politiko o problemahin ng taong bayan? Tama po ba? Oo. Kaya mabigat ang nagubiling ko sa Yorme's Choice. Sabi ko sa kanila, hoy, umayos kayo. Yung mutaw, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin yung pagkakataong binigay sa inyo ng tao na marinig kayo. Kung kayo first time tatakbo, sabi ko sa kanila, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa nyo sa loob ng 3 taon. Mag-report kayo sa taong bayan. At hayaan natin ang taong bayan pagdating ng pag-uuhong.
ang magdesisyon. Tama po ba? Tay, may namonsumi ba sa inyo dito? Papaluin ko sa kwel. Buti naman. Oh. Kamusta po kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo, alam niyo minsan, sa dami ng problema natin, yung buhay na kaloob sa atin, minsan ikinigipit balikat na lang natin. Para bang baliwala lang. Pero sa totoo lang, ilang panahon pa lang ang nakalilipas, lahat tayo, takot na takot, nangangamba baka tayo'y magutom, baka tayo'y mamatay sa infeksyon ng COVID-19 noong pandemic. Kaya salamat sa Diyos, ano pa man, yung mga bagay na pinagdaanan natin hirap noong panahon ng pandemya, at ano pa man, ang mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon, salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayong lahat. Dahil ang buhay, may naman. Panay, tayo. Basta chill-chill lang tayo dito. Steady lang kayo dyan sa gate. Real talk lang tayo. Matanong ko po kayo. Nay! Tay! Alive na alive ito mga. Alam gusto ko sa inyo. I love you. Hindi, gusto ko lang kayong tanongin. Bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Kaya ako naman yan natanong. Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nangaupo, mga alaga ko po yan. Inalagaan ko po yan for almost 20 years. 20 years. Inalagaan ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinugli. Hindi ko yan tinanggi. Bilang pagtanaw ng utang na loob. At tayo, hindi lang mga batang Maynila. Tayo mga Pilipino, isa sa itinatapos ng ilong natin o ipinagyayabang natin sa buong mundo na kaugalian, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? O bilang pagtanaw ng utang na loob, yung Boss Danny, inalagaan ko yung mga anak niya. Tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Oh. Dennis Lacuna. Nakaupo? Lay Lacuna. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niya. Tama ba?
bilang pagtanaw ng utang, maghanap po kayo kahit isa lang na dumagoso sa sitio. Bakit? Bakit wala? Kasi inuna ko muna yung mga anak ni Boss Danny at isinantabi ko yung mga anak ko. Now, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Sagot, opo. Bakit? Yung Pilipino po. Ganon talaga tayo ng mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang loob. Bakit po? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tama po ba? Eh, bakit sila nagagamit? Masama naman ba dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Eh, yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Eh, ako sinigaw, wala ka, bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako eh. Para ba akong asawang minalita damit ko tinagi sa pintuan, huwag ka nang bumalik! Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. At ang katotohanan ng buhay, empleyado lang kami ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ka sa taong bayan. Mag-uulat ka, magre-report ka, magpaparenew ka ng kontrata. O, pag sinabi ng taong bayan, approve, another 3 years. Tama mali? At ang katotohanan din ng buhay, kapag ikay naging mabisa sa iyong tungkulin, sa iyong mamayan, sa mamamayan, ipopromote ka pa ng taong bayan sa mataas na pwesto. Tingnan po ninyo ha, tingnan nyo sa akin. Ako'y nagsimula 23 anyos. May asim pa ako. Ito na. Eh ngayon, medyo tayo. Magkabuhanan na tayo. Oh, kidding aside, anong ginawa sa akin sa mundo? Ginawa ko busihan. 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 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos, anong ginawa ninyo sa akin? Sa District 1, 2, 3, 4, and 6, 5, and 6, ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. At ginawa ninyo akong hindi gagalit. Nung araw, kapuri-puri ako sa kanila. Lahat ng papuri, tinatamasa ako sa mga bibig nila. Galit talaga si nanay. Nakakalungkot lang talaga na eh. Ito naman eh, alam naman ng mga tagal-Manila yun eh. Papuri dito, papuri ron, papuro ron, papuri. Hindi mo ba? Hindi nagagalit. O, tanong nyo, bakit naman ako hindi magdaramdam? Eh, ang buong akala ko, hindi ko alam kung akala nyo rin, na kung ano yung nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila tinuto eh. Tama mali? Iwawag ito kung wala ginagawa ko na. Patingnan po ninyo ha, anong unang-unang binago? Partikular na sa senior citizen. Pag-uusapan natin yan. Nay! Okay ba?
sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay niyo sa Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynila mayor, yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. Di ba? But you took the risk. You gamble to elect a young mayor. Nay. Di ho ba tayo may pensyon? Buwanan. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Tingnan natin ha, alalahanin natin kung paano ko yan sinimulan. Wala pa naman kayo Alzheimer's, no? Tama. Kasi, yung iba sa inyo dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. O sige, Villegas na lang. For the first time, yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala, potante, o hindi. Lahat na senior citizen may pensyon buwan-buwan. Tama ba? At anong sabi ko? Nay, ay. Pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble ka. Tama, Nay? Ano ba sabi ko? Nay, huwag ka mangamba. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Ano ba sabi ko? Lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Wala siyang pangamba. Bakit? Pagdating ng Disyembre, buo niyang makukuha, yung buong taon, 6 na muli. Tama, mali? Dalawa silang senior, 12,000. Pagtatlo na silang senior sa loob ng bahay, 18,000. Wala siyang katakot-takot. Ngayon, ano nangyayari? Siyempre, hindi naman mahuhulaan ng mga matatanda kung anong araw ang payout. Hindi, anong gagawin ngayon ng mga matatanda? Araw-araw. Alam mo ng mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga yan nagigising. Saan niya pupunta pagkagising? Chairman, balita. Alaw sa manay. Sawi, uwi. Tulong ulit. Pag-ising sa umaga, saan naman pupunta? Uy, Chairman, ano na? Malas-malas mo. Yung matanda, tinawagan ng ako. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo na kami sa Cavite. Yung matandang pobre, walang nagawa. Ako tumawag, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Lanto. Chairman, ano na? Nakunay, nagkabigayan kahapon, wala ka. Why change it? ₱500 pahirapan may matanda. O, real talk ha? Real talk. Sa totoo, may 500 tayo ngayon. Umuwi kayo. Hindi na abot yung 500 nyo. Sa totoo lang, it's not about the amount.
money. It's the act itself. Doon excited yung mga matatanda. That for the first time sa tinagal-tagal ko nagbabayad ng amilyar, ang dami na nagdaan ng mayor dito. Ngayon lang ako nakaramdam, bilang pa ako, mahalaga pa pala ako, mahal pa pala ako ng gobyerno. Sinandaan, kung dadamot ko pa, wala nang mararating ngayon yun. In fact, o rito, yung iba nga sa inyo dito, may 500 naman talaga eh. Kaya lang alam mo yung itinatapos mo lang ng ilong, ay, meron ako, ay, kasama pa pala ako, ay, may bilang pa pala ako. In fact, yung isang, ito nangyari na sa iba, hindi pala kung may nangyari dito. Yung anak ko nga pinagagalitan kayo eh. Nay, huwag ka nang pumigla dyan, 1.5 lang yan, ang init-init, baka may stroke ka. Ako na magbibigay sa'yo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. It's not how much. It's the act itself giving value to our elders. O Nay, Roba, gusto ko to. Totoo ba na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na sa pensyon? Mali na naman yun. Mali na naman yun. Tignan nyo ha, uulitin ko kung paano natin sinimulan yan. Ano sabi ko? Mayaman. Naglas. Mahirap. May sakit o wala. Bakit ko sinama? Importante o hindi? Bakit ko naisip yun? Kasi malayo pa, inabatan ko na yung posibleng mangyari. Dahil yung matanda, patuloy na tatanda at magkakasakit. Pag nagkasakit, 6 na taon na nakahirapi sa karamdaman, tanggal na sa listahan ng botante. Tama mali? Pero buhay pa. Humihina pa. Tao pa. Mamamayan pa ng Luzon ng Maynila. Dahil walang pakinabang sa boto, walang pensyon. Wow! Lupit-lupit. Tatanda din sila. Mura na lang yan. Mauna na sila. Kaya nga hindi nyo napansin, pinagpantay-pantay ko, wala na akong pinili. Mayaman, middle class, mahirap. Bakit? Kasi ayaw ko na makasakit ng damdamin. Hindi mo nagbibigay ka sa isa, tapos yung isa hindi mo bibigyan, pareho na sa loob ng bahay. Hindi yung isa tumutulo ang laway. Ang ganun, ba't sila meron ako wala? Hindi, real to. E paano kung asawa niyo yun? Inalagaan mo pa. Dati-rati may pensyon, nagkasakit, natanggal sa listahan ng botante, pero buhay pa. Pinagpapanasakitan mo pa eh. Pero ikaw tatanggap, yung asawa mo walang kalaban-laban, nanay mo walang kalaban-laban, tatay mo walang kalaban-laban, biglang hindi na tatanggap ng pensyon. Wow! Nanay! Hindi, totoo. Totoo lang. O, nay! Totoo ba? Totoo ba hindi wala na mo yung insure? Totoo ba talaga? Wala na lang, pinalitan daw ng seat mo? Totoo ba yung sinabi nila? Talagang galit sa inyo? Eh bakit? Pinainom ko kayo ng gatas para lumakas kayo, binigay sa inyo diabetes. Tay! Totoo ba? Totoo ba wala na rin yung brown rice at black rice? Tay! Alam niyo ba, napagalitan ako ng matanda dyan? Yan, sa black rice. Sabi sa akin, ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit po, Nay? Yung binigay mo sa amin bigas, bulig pa. Maining na. Mahunat pa.
Ang hirap pang lutuin. Sabi ko nga eh, siyempre hindi mo naiintindihan na matanda yun. Hindi naman lahat nakakabili nun. Sabi ko sa kanya, Nay, yan po ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo, ang black rice. Tay! First time to. Ito ba yung cake naging cupcake? You know what's ironic? You know, the irony of the situation, nung ginawa ko yan, kasama ko sila. So, anong ibig ko sabihin? Alam nila yung nasa loobin ko. Alam nila yung dahilan ko. Alam nila yun. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. So, naunawaan nila kung bakit parang spoiled na spoiled yung mga matatanda sa Maynila. Alam niyo kung bakit kayo parang spoiled sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na ang birthday niyo. Nadali kayo. Alam niyo, wala pa nadali niyo ha. Huwag kayong matakot dyan sa birthday. Pagkakausapang birthday na mumutla kayo. Talagang dyan naman tayo pupunta lahat. Hindi, pero kidding aside, alam mo yung bata ka, sa loob ka ng bahay, may mga matatanda sa loob ng bahay, yung mapangiti mo man lang siya, yung mapakita mo sa kanyang mahal mo pa siya, pinagmamalasakit mo siya. Kaya kung sinasabi ni Chichi, nung bata kami malalambot ang puto namin, matitigas ang puto nyo, inilagaan mo kami. Ngayon marurupok na puto nyo, matigas ang puto namin. Kami naman ang mag-alaga sa inyo. Sa totoo lang eh, ito rito. Siguro yung iba sa inyo nararanasan dito. Hindi mga anak natin eh, pare-pareho naman tayo magulang eh. Hindi mga anak natin ginagawa tayong istante sa bahay. Dumating ka lahat-lahat eh. Dinaanan ka lang eh. Hoy anak, buhay pa ako. Good morning. Ito ba nasasaktan ng damdamin natin? Pero ito yung gobyerno na gusto mong iparamdam sa lahat ng bahay na may matanda sa loob ng bahay. Na mahalaga pa siya, na pinagmamalaksakitan pa siya, na importante pa siya sa lipunan. Stop yun. Stop yun. O para talaga namumula kayo, kumain na ba kayo? Kumain ba kayo? Taas ka kami ng hindi pa makain. Hindi ba kayo makain? O, pumanatag kayo. Lilipas din yan. Tagal nyo ha? Joey, baka naman. Arnay, Tay, ano to? Lola ko. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong araw na ito. Sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga anak, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ipabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Pangalawa, Nay, Tay, totoo ba? Totoo ba na kapag kailangan mo magpa-check up sa health kailangan naka-online schedule ka ba? Ba? Sosyal. Ano, Lourdes? Does it make sense? Why change it? Tay, Tay, I have to give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, pati panahon ng sinundan ko, si Hera, Alfredo Ling, Lito Aches, Mel Lopez, Pagachik, Villegas, Lacson, lahat ng mayor na nagdaan sa Maynila hanggang sa akin, ang taong bayan pagpupunta ng health center 1-2.
Want to sawa? Anytime na gusto mo magpa-check up, pupunta ka sa health center. Tama, mali? Walang requisitos. Pwedeng puntahan ng taong bayan. Ngayon, kailangan mo pa magpa-online? Well, Tay. Diyan yung mararamdaman na ang leader hindi niya nauunawaan ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit po? Bakit ko nasabi yun? Sige, sabihin natin, online schedule. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ka cellphone? Toskas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskas ka. Pangatlo, pinakamalupit. Hindi ka marunong mag-online. Nay, anong pangalan nyo? Bumul na. Aling bisitasyon. Nay, sampol lang ito. Sampol lang ha. Just for the sake of conversation. Hindi ito mangyayari sa'yo. Isang araw, si Nanay Bisitasyon, hinahapon. Apo, galing mo nga ako sa health center, magpapacheck up ako. Ano sagot ng ako? Tumiting ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Bisitasyon? May ibang bumisita kay Nanay Bisitasyon. Paalam na. It doesn't make sense eh. Why change it? Time. Ito mas malalang sapol. Magpapapipi ka lang. Kailangan mo pa ng online. Eh bago kayo online, inatake ka niya eh. Tama mali? Nay! Pumanatag kayo. Yawa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Bakuna sa flu. Naalala niyo yung pagpapakuna ko sa health center ng araw? Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda. Vitamin C sa bata. Ibabalik ko metformin losartan. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. At ibabalik ko ang gatas. Ibabalik ko, ito importante, yung vitamins, iron, and calcium. Bakit? Pag nagbubuntis ang babae, kailangan niya ng vitamina na iron at calcium. Tama mali? At higit sa lahat, ibabalik ko yung magaang na sistemang nauunawaan ng taong bayan sa health center dito sa Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Kasi may napapansin ako. Kaya lang pag sa akin nang galing, bias. Kasi kalaban ako sa politika eh. Talagang bias yun. Okay, kayo na mismo sumagot. Hindi ko alam kung pare-pareho tayong napapansin. Kasi napapansin ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo rin. Nay. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Talaga? Napapansin nyo? Why change it? Na-resolve ba na
Alfredo Lim, sumalangit na ang kaluluwa ni Mayor Lim. Naalala nyo, nakinapin nyo lahat. Noong 1992, nagwala ang taong Maynila. Naalala nyo si Mayor Lopez? Di ba nagkalat ang basura ng araw? Nagkalat ang tao. Binoto si Alfredo Lim. Tama? Anong una niyang ginawa? Niresolba ang problema ng basura sa Maynila. At ang kinuha niyang kumpanya, Lionel. Tama mali? At ang Lionel nakapapasok sa eskinita, sa looban, at sa pagkalsada at alam ang sistema ng paghakot ng basura. Tama mali? High school pa lang ako ngayon. Ibig sabihin, matagal na, kabisado na, natutuwa na ang tao. Sanay na rin ang tao. Tapos bigla natin babaguhin. Wala na. Ano nangyari sa atin? Tumungad sa atin ang taon. Puro sisi dito, sisi doon. Lahat yata ng kasalanan sa Maynila, ako may gawa. Oo, nalulungkot ako. Wala naman ako sa pwesto, sila nakapwesto. Tama po ba? O, naitay. Tingnan ninyo, lalabing 7 lang ang LGU sa Metro Manila. Alam niyo pang ilan tayo? Pang 17. Ayan. Hindi po galing sa akin yan. Philippine Statistics Authority. Gobyerno. 70 out of 70. Kulelat tayo. Nasa laylayan. Ayan. Nasa pundilyo na tayo. Talo pa tayo ng pateros. Yung pateros, itlog, penoy at balot lang ang tinitinda. Baka mas malaki pa ang damka sa pateros. Totoo po. Alam niyo ba isang ikot lang yun? Pero tinalo pa tayo. Pateros na Manila. Gobyerno po galing yan. Nay, tay, kung dito tayo panghuli, dito naman number 1 tayo. Sa krimen. We are now number 1 in Southeast Asia sa crime index sa may buong Southeast Asia. Not Philippines, Manila. but Manila. Tingnan nyo yung ibang ano dyan, lokalidad. Anong ibig sabihin yan? Ang Maynila, punong-puno na naman ng patayan, holdapan, nakawan, droga, nagpalitan na naman ng mga tolongges sa Maynila. Tay, real talk. Naalala niyo yung araw? Anong panawagan ko sa mga kriminal? Sabi ko sa mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung yung nanay tatay nyo hindi kayo mabantayan, ako pa kaya. Anong ginaranti ako sa taong bayan? Sabi ko sa mga batang Maynila, pumanatan kayo. Pag dito nila ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, buya. Opo. Dahil hindi ko sila patutulugin, hanggang hindi sila nahuhuli ng alagad ng batas at dadalhin ko sila sa husgado kasi gusto ko silang ihoyo. Bakit? Yorme, may mga kriminal, dapat pang ganun na. Ayaw ng kriminal na makukulong siya. Gusto ko lang malaman yun, ha? Isa sa ugali ng kriminal, kaya nakikipaglaban sa pulis. Ayaw niya makukulong siya. Bakit? I grew up with him eh. Lumaki ako kasama sila eh. Kaya alam ko kung ano kinakatakutan nila. Ayaw nilang mahoyo. Bakit? Doon may makokang, may lisa, kalisaso, kuto, luga, TV. At mukha silang sardinas. Kaya ayaw ng kriminal na makukulong sila. Ayaw ng kriminal na kukunin silang buhay. Kaya ang nangyari sa atin, natakot ang mga kriminal sa Maynila. Our crime rate during my time did not slide. It died. Literally and virtually, ayaw nila dito sa Maynila. Kaya nag-alisa ng mga talones. Ngayon, ano nangyari sa atin? Nay! Naalala niyo ba? Nung araw, nung
may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa Maynila. Naalala niyo yun? Namimiss niyo na ba yung gobyernong mabilis kumilos? Tay! Help me! Make Manila great again! Pangapat at panghuli, para uwian na. Tumarin ako. Ayan na, sige. Mahirap ko ah. Pag kumapot ko ng alas 6, mag-aapulo si Joey Uy. Tay, labas mo na yan. Tay, nakihina rin ako. Nay, pero ito yung pinakamahalaga. Bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yun sa inyo. Naman. Pero yun eh. Tay. Nakalulungkot isipin na yung mga dati kong kasama na puro papuri sa akin yung araw. Ngayon ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Kasama pa yung congressman, yung pastor. Ako naman, lahat sila masasakit ang sinasabi sa akin. Anong sinabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Narinig ko rin eh. Sinabi ba nila? Napanood ko rin eh. Ano? Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat na. Gusto niyo bang marinig ang sagot sa akin mismo dati? Dapat din. Why? Leaders, as a matter of universal rule, should always own responsibility. Ibig sabihin, ang mga leader ng syudad, ng bansa o ng mundo, dapat niyang panindigan yung ginawa niya sa taong bayan. Dapat siya maging responsable at hayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung mali o tama ang kanyang ginawa sa kanyang nasasakupan. Tama mali? Okay, tanong. Nay! Tay! Taas ang kamay na may anak. Ba, yung iba sa inyo dalaga pa? Bagay, may asin pa kayo. May anak kayo? May apo kayo? May pamilya kayo? Real talk. Kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan. Di nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Totoo ba ang kasabihan ng mga matatanda? Ang isang ina o isang ama, isang magulang, susuko na lang. Bibigyan pa sa totoo yun? So ang ibig sabihin, gagawin nyo ang lahat. Iraraos nyo ang pamilya nyo. Hindi naman ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Mandalenyo noong panahon ng pandemya. Tay, when you elected me as mayor in 2019, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung nakaraang administrasyon na walang iniwan sa aking pera. Bakit? Ba't ko pasisiin? Bumoto na nga ng bagong mayor yung mga taga-Maynila eh. Wala kayong narinig na tinuro ko ang daliri ko. Walang perang iniwan. Ay, pinalang niya pera. Wala. Nagboto na ako agad. Bakit? Hiningi ko sa inyo maging mayor eh. Hindi nyo naman binigay sa akin ng pusa. Hiningi ko muna, then binigay ninyo. Di ata-mata ko na lahat ng problema noon. Tama bali? Ano muna kong ginawa? Hinugasan ko Maynila. Mga dugyot ng Maynila noon.
Libag dito, libag doon, panel dito, panel doon. Nililinis ko Maynila. Ano muna nangyari sa akin? Paglabas ko ng CDO, nakaapak ako ng tae. Di ba naalala mo yun? Sa labas ng opisina ko, and then I said to the people of CDO, how can I govern? How can I ask? Paano ko sasabihin sa taong bayan, uy, magsipaglinis kayo ng tapat ng bahay ninyo? Eh, kung sarili kong makurang po tae. O di ano nangyari? Nalinis ang Manila, naibalik ang rekto sa taong bayan, lumuwag ang kalsada, umaaliwala sa tayo. Ano nangyari? Sumunod, kinuusap ko mga negosyante. Ano sabi ko sa kanila? Bumalik na po kayo sa Maynila. Patawarin nyo na kami. Bakit po gusto sila bumalik? Kasi gusto ko kayo magkatrabaho. Oh, I went further. Ano nangyari? Kinausap ko McDonald's, Jollibee, Manginasal, Chowking, Popeyes. Ano sabi ko sa kanila? Bakit naman sa Japan pwede magtrabaho mga senior citizen? Bakit dito sa Pilipinas? O ano nangyari? Sinunod nila. Nagkatrabaho ang mga lolo't lola ko, ang mga nanay tatay ko. Nay, tay, ang krimen bumagsak, ang negosyo umangat, pumapayapa na tayo, may gobyerno hanggang madaling araw, lumilipad na tayo. Ano nangyari? Boom! Bangga. Ito, nagka-pandemya. Tanong, mauulaan ko ba na magkakapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama mali? Anong ginawa mo? Si Mother lang nakita. 3 months. Si Mami Luming. Kasama namin. 3 months. Ayan. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa sitio lang ako natutulog. Nag-aalala ako. Hindi ko malaman paano ko ililigtas 2 milyong bibig umaasa sa kanyang gobyerno. 2 milyong buhay na nasa dilim. Anong liwanag ang nakikita nila? Nisilip sa anak ko. Hindi ko sila pinuntahan. O, ano sabi ko nun? Mga nanay ko, mga tatay ko, pumalatag kayo, mga batang Maynila. Pag wala na akong may bebenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kay Tambunting, makaramos lang tayo. Ano? Sinabi ko naman yun eh. O, ano nangyari? Ano naging epekto? Ginamit ko abilidad, hindi talino. Ano nangyari? Kayo na mga nangamuhay dito, kayo ay distingong buhay. Kaya natin sabihin, matapos ang ilong natin sabihin sa buong mundo, kami dito sa Maynila, nung panahon ng pandemya, walang nagutong sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Bawat pamilya, not household. Bakit? Sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya. Buwan-buwan, di ba nauubos yung isa, dumarating nga naman yung isa. Tama mali? Tay, India, nagkakaubusan ng oxygen. Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Sa daan ng ospital, buday-buday ng tangke ng oxygen para sa COVID patient. Tay, tayo may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Dang-dang libo ang halaga ng bawat isa. Pabuhay lang ang COVID patient na taga Maynila. Tay, nagkakaubusan ng ospital. Wala na, kahit sa Lourdes, kapitbahay nyo lang, hindi kayo makapasok sa Maynila. In 52 days, nagawa Manila COVID-filled Hospital. Tay, magsiyasat kayo. And I challenge 1,300 plus mayors. Nagtatampo sa akin yung Metro Manila Mayor. Bakit? Dahil ang Maynila lang ang nakabili at naunang makabili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 persons.
Nay, tay, habang kinakaharap ko sa kanan, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng tao sa gutom at takot sa sakit, sa kaliwa, hindi ako nagpaawat ng ano, ng pinangako ko sa inyo. Ang alin, i-develop ng Maynila. Habang tayo nasa kanan, pang-araw-araw, yung ginagawa sa ng Maynila, tinuloy ko. Hindi ako nagpaawat sa COVID-19. Hindi ako nagpaawat sa pandemya. Ginawa, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Noong isang linggo, pinamigay na nila yung Pedro Hill Residence at Pedro Hill at San Sebastian Residence. Pinamigay na nila. Pero, yung perang galing doon na inutang ko, kasalanan ko. Pero yung building, programa nila. Pinagpatayo, kasalanan ko. Nung natayo, gawa nila. Tay, tinayo. Magsaysay High School, 10-story fully air conditioned. Tay, Albert Elementary School, 10-story fully air conditioned public school. Manila Science High School, Rosario Almario Elementary School. Tay, tinayo. Paseco Hospital, 3 taon nang tapos, hanggang ngayon, hindi pa bukas. Opo, kung may kaibigan kayo sa Paseco, itanong ko ninyo. Tay, itinayo, bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital, na may CT scan machine, na may MRI machine, pero ni isang taga Maynila, wala pa ako nabalita na nakagamit ng mga makinang ito. Nagamit nyo naman ito? Pero yun yan. Dang-dang milyon ang halaga ng mga makina na yan. Bakit hindi pa nagagamit? Tay, lahat yan nangyayari. Tanong, Yorme, saan makakuha ng pera? Ano, dito ako ng dito? Ama ako eh. Ina ako eh. Magulang ako eh. Gagawin mo ang lahat, ma-arouse mo lang ang mga mahal mo sa buhay. Eh, Yorme, saan ka ba ng utang? Sa gobyerno. No. Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, Maynila ng utang sa gobyerno. Opo, sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Madaling salita, diyang mga nasa Kodli, para mas madali natin maunawaan, i-muestra ko. Isi-simplify ko ang usapan. Itong sombrero ko, hanggang pa ako, yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, ano ang laman? National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines. Development Bank of the Philippines. Sa kanan, ano to? City of Manila. Anong laman? Alaws. Anong ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Tumukod sa kaliwa, nililipat sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Eh, yung daw ay mali. Mali yun! Mali yun! Yung nasabi nila. Kung ngayon naman, at least nandito ako sa harapan ninyo. Ipako nyo ako sa krus. Kung yun ay mali, hindi mali din sila. Bakit? Eh, kasama ko silang gumawa ka nun eh. Tama ba? Sino ba nag-aproba nun? Sino ang vice mayor ko nun? Eh, mali. Dapat di inaprobahan. Pero nung araw, nung abutan ng food box, nakikiabot pa. Tama mali. Nung kapakinabangan ng tao, tuwan-tuwa sila. Ngayon, ako na mali. Uy, hindi nga.
Amnesia, girl. Hindi, ako man marilito ko lang. Kaya, ako naman, may ito po ako. Go, kababaklo. Umaharap ako sa iyo. Kung ako mali, hindi pa ako niyo ko sa krus. Pero, isa lang masasabi ko. Matapos ang ilong ko, makapaglalakad ako ng mag-isa sa damka, sa langgo, diyan sa buong Santa Mesa. Isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Nakarako sa mga batang Maynila ng panahon ng pandemya. Panay, tay. Pwede ba makisuyo? Meron lang akong masasabi sa inyo. Tatagubilin ko lang. Hindi, kasi malamang ipatawag din kayo noon. Wala naman. Wala ako. Posible naman yun. Kaya lang, pwede ba ako may masabi sa inyo? Pwede? Magkano lang naman. O halimbawa, pinatawag na kayo. Paglalabas na yun. Lahat yun, kasalanan ko eh. Basta lahat ang nangyari masama sa Maynila, ako may kasalanan. Sa mata nila. Meron doon sasabihin, utang, utang, utang. Nay, pwede ba makisuyo, makisabi nyo sa kanila? Ay! Puro daw kayo utang, utang, utang. Pag silayas na raw kayo dyan, si Isko na lang daw magbabayad. Pwede? Talaga? O ngayon, after everything said and done, kayo matanong ko ngayon, gusto niyo pa ba ako bumalik? Sigurado kayo? Baka sinacharot-charot nyo lang ako. Baka iba tama sa inyo ng insure. Uy, nakainom na kayo ng insure. Pasensya na kayo na ya. O nasa botelya lang. Okay, magkalala. 109 days na lang. Babalik ko na yung lama. O sige. Gusto nyo ba talaga ako bumalik? Taas ka kamay na gusto ako bumalik? Promise? Next month? Mamatay na sila? Ayaw ko kayo madisgrasya, dumaga na sila. O, joke lang. O, sige, tay. O, babalik na tayo. Kaya lang, meron lang akong hihingilingin sa inyo. Kasi ako naman, lagi naman akong kwentas klaras eh. I always wanted the people to decide whether what I did is bad or wrong, or good and very good. It's up to you always. But I always wanted to be upfront. Yung kwentas klaras ba? Ang pakiramdam ko kasi, ang pakiramdam ko lang ha, hindi pa itong aktual ha, ang pakiramdam ko lang, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Pakiramdam ko lang, bakit ko nasabi yun? Eh kayong basura, hindi nyo maayos eh, gobyerno ka. Hindi ba? Ako naman, logic lang yung akin eh. Nay, ito naman pumanatag kayo. Nagawa ko nga dati, hindi kaya natin gawin ulit. Kaya lang, meron kayong dapat gawin. Yeah, thank you. Bukod doon, Nay, meron ako isang request. Kailangan ko ng kasama. Huwag niyo kong bigyan ng kontrapedo. Opo, I'm just trying to be honest and fair to our conversation. Why? Gusto niyo ba yung mabilis na gobyerno? Then I need people around me. Yung hindi yung makakontra lang para sa partido nila. Kaya ako lahat inaaway ko, wala akong problema eh. Pagka problema yung taong bayan na, kinakalimutan ko na partido eh. Dahil yung partido, pag mag-eleksyon, partido, pag nasa eleksyon, sila lang paparti-partihan. Hindi ito. Kaya I always fight for something. But anyway, that's water under the bridge. Now, pwede ba ako mag-request ng isa? Pwede? Isa lang. Pwede straight? Uy! Ay! Magsipag-ingat kayo na sagot. Baka mamaya, politiko din kayo. Pangako ng pangako, nasa papa ko. Tandaan nyo, baliktad ang mundo ngayon ha. Hindi
Hindi politiko ang nangangako. Kayo ang nangangako ngayon. Sisingilin ko kayo. Wow! Pagkapos ng eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan. Yung gitna, titignan ko kung may prueba ba itong mga taga Santa Mesa. Ba? Nagtotoo yung mga taga Santa Mesa. Oh, kayo nagtotoo. After election. Ako naman ang sinigil. Pwede? Doc Mercado. Pink Marasigan. Consial Joel Elmer Pam. Christian Joey Boy. Kaloy Walter Casañeda. At yung kasingitan nyo. Hoy, bumamang pa yan sa norte. Pinatay na yan. Sa Batang Quiapo. Naalala niyo yung Mondoy? Di ba nandun ako sa Santa Mesa? 3 days. Nakumuwi ng bahay. Kayo pa nga nagtuwi sa akin ng mga shooting. Nandun ako natutulog sa barangay. Oo, di ba? Naalala niyo? Alam niyo sino kasama ko doon? Si Lou. Matagal naman na yun eh. Kaya naalala ko na. Ito at least, senior ko to. Mabait sa tao. Kasalanan yun eh. For some reason, no? But, isa lamang ang sinabi sa akin natin. Ang Diyos, pwede mo makausap anong oras kahit nasaan. Tama ba rin? Kasi ako, takot ako kay Jesus. Takot ako kay Mama Mary. Yan na sigurado. No? Now, meron din sinasabi yung mga matatanda. Ano sinasabi ng mga matatanda ng araw? Magsipag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Tama ba? Naku, alam mo minsan, siyempre may first collection yan. Second collection. Third collection. Hanggang fourth collection yan. Sabi ng pastor, ito ay alay ko sa langit. Yahagis ko. Lahat ng babagsak, akin. Sad, but true. But anyway, that's water under the bridge. As far as I'm concerned, hindi pa nakinabang ang 6th district sa Quadcom. Ano ba kinabang sila? Sila lang nag-aaway yun eh. Tantay ko po yan. Ako po'y graduate ng Ateneo. Ateneo de Totoo. Alam nyo, nakita mo yung Ateneo ha? Ang ating magiging magaling na vice mayor, Jake Atienza. Naalala niyo ba ang pangalan nila? Talaga? Eh baka makakalimutan ninyo eh. O sige, pasimple na lang natin sa araw ng pag-uho. Total, 2 grupo na lang naman ang pagpipilian ninyo. Opo, 2 lang. Unang grupo, your best choice. Matamis. Kabilang grupo, ladies' choice. Ayaw din sa amin. Hindi ako. Yung kumari natin. Yeah. Your best choice tayo is Ray? Sa inyong pamilya? Sa inyong kamag-anak? Sa boyfriend? Talaga, may boyfriend pa kayo. Tapos ako, uwi na. Nakonsume ba kayo? May narinig ko kayong palira? Nay, para hindi natin makalimutan yung kabila, bigyan natin sila ng team song. Sa Mayo, ito team song natin sa kanila. Pag-graduating na natin
sa pag-uwi. I love you. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you very much. Maraming salamat po. Your face po, Moreno Magoso at Vice Mayor G. Atienza. At hindi po ng ating po mga Your Best Choice sa panguna po ng ating magiging kinatawan sa Kongreso ng Distrito 6, Congressman Joey Uy. Muli po sa akin po mga nanay at tatay ang paalala po sa ating po paglabas. Manatili lamang po tayo nakaupo muna sa ating po mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos, organisado at may sistemang paglabas sa ating po venue. At antayin lamang po natin ang ating po mga staff na tayo po ay napitan.